Masarap magpuri sa Diyos. Amen? Talagang damang-dama natin yung sarap i-proclaim ang kadakilaan ng Panginoon. Nag-iisa lang ang ating Diyos na buhay. Walang ibang kapalit yan sa ating mga puso. At ngayon, gaya ng aking in-announce last Sunday morning, ay magsisimula tayo sa isang bagong team natin ngayon. Ito po ay tinatawag na eternal judgments. Walang hanggang paghatol. Okay? Aabutin siguro hanggang month of May ang series teaching about eternal judgments. At napaka-importante yan sa bawat isa. And I hope that you will not miss any of the session natin tuwing linggo with regards to this awesome topic about, or awesome theme about eternal judgment. And from that, ang topic natin is prepare to meet your God forever. Kailangang ihanda mo ang sarili mo sa pakikipagharap sa Diyos. Amen? At ang text natin, sa panimula, ito'y introduction ko lamang po para sa inyo. Hindi pa tayo pumapasok mismo talaga sa topic about eternal judgments. Sapagkat sa Bible, in the whole Bible, from Genesis to Revelation, ay marami pong iba't ibang type ng eternal judgment ng Diyos. Isa-isahin po natin yun sa mga susunod na Sunday. But for now, ay introduction ito at bababasa natin ang Hebrews chapter 6, verses 1 to 3. And I'm reading from New International Version. It says here, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And God permitting, we will do so. Ang Tagalog version niya, ito naman po, papakita ko sa Tagalog version. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, sino sa inyo ito matatagal ng mananampalataya ni Kristo? Taas ang kamay ng mga matatagal na. At least naka 1 year na mahigit. Taas ang kamay ng mga naka 1 year mahigit. Yan, dami pala. Ang sabi, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan. At tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Verse 2, mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Verse 3, sa halip, kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalim na aralin. Nakita natin na itinagalog yung eternal judgment dito sa sinasabing paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Alam nyo, mga kapatid, hindi lahat ng mensahe ay komportable para sa ating lahat. Pero lahat ng mensahe ng Diyos na napapakinggan natin ay mahalaga. Ngunit may 3 bagay na hindi gusto ng tao na marinig o mapag-usapan. Pero hindi natin sila po pwedeng maiwasan. Haharapin talaga natin ito. Ano yung 3 bagay na ayaw pag-usapan at marinig ng mga tao?
Una, ito po ay ang kasalanan. Ang kasalanan, pag yan ay tinalaki at pinag-usapan, iiwas na tayo dyan. Kasi kasalanan po yan eh. Pero hindi natin pwedeng iwasan dahil ang sabi ng Bible, sa awit 51 talatang 5, bata pa lang ako, sa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, ay makasalanan na ako. At ang sabi ng ako'y iluwal, ay makasalanan na. At Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya we cannot escape tackling or discussing or hearing about sin. At ang ikalawa po na ayaw marinig at pag-usapan ng mga tao ay patungkol sa kamatayan. Nakakatakot para sa kanila yan. Di ho ba? Pero hindi natin po pwedeng hindi harapin ang kamatayan. Sabagat ang sabi ng Hebrews 9:27, for it is appointed unto man once to die. So, ibig sabihin, talagang nakatakdang harapin ng tao ang kamatayan. Kaya hindi po pwedeng hindi mapag-usapan yan kahit takot ka at ayaw mong pag-usapan ang kamatayan. At ang ikatlong bagay na ayaw ng tao na marinig at mapag-usapan at maipangaral sa pulpito ay patungkol saan? Sa paghuhukom ng Diyos. About Judgment Day. Iniiwasan yan ng tao. At meron sa Bible na iniwasan po yan nang nagdidiscuss si Apostle Paul about righteousness, about faith, at nabanggit niya patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Isang gobernador Felix ang pangalan ng Caesarea. Hininto niya agad ang usapan. Teka, sandali. Marami pa na akong gagawin. Saka na lang. Natakot siya doon. Ayaw niyang pag-usapan ang patungkol sa Judgment Day. At again, sabi ng Hebrews 9:27, for it is appointed unto man once to die, then after that, the judgment. So, dalawang bagay ang hindi mo pwedeng iwasan. Una, kamatayan. At ikalawa ay ang paghuhukom ng Diyos. Yan ang sabi ng Hebreo 9:27. Kaya, hindi man sikat sa marami sa inyo ang paksang yan. Pero gayon pa man, maraming katuwiran ginagawa ang tao dahil ayaw nilang pag-usapan ang patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Anong katuwiran? Una, sabi nila, di ba God is love naman eh. Kailangan pa bang talakayin natin ang eternal judgment? God is love, di po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Tama ka dyan, kapatid. God is love. Pero dahil mahal niya ang tama, kaya husgahan po niya ang mali. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero hindi siya bulag sa kasalanan na ginagawa po ng tao. Kung ang judge o hukom sa korte ay pag-ibig lang ang paiiralin niya sa paggawa niya ng desisyon sa mga taong kriminal, anong mangyayari? Papalayain niya ang lahat ng mga kriminal. At anong tawag sa kanya ng taong bayan pagka ganun? Mabuting hukom ba siya? Hindi, sasabihin nila. Yung mga taong pumatay ng rape, yung mga taong nanunog ng bahay, di ba? Ano sasabihin nila yun? Napakasamang hukom yan. Bakit niya pinakawalan ang mga kriminal na ito? Kasi ang binatayan ng hukom ay pag-ibig lang. Di ba? Ayun. So, ang sagot doon ay hindi. Okay? Ang hukom ay hindi po masasabing mabuting hukom dahil ang pinairal lang niya ay pag-ibig. Ganon din po ang Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, kailangan may hustisya. Kasi ang kabutihan ng isang tao, nagbibigay hindi lang ng pagmamahal, kundi ng justice. Alam natin, God is love. Kaya may pagpapatawad at pagliligtas na ginagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? At alam din natin that God is just. Ang Diyos ay matuwid. Kaya may pinapanagot ang Diyos sa mga nagagawang kasalanan ng tao, lalo na sa mga kasalanang ayaw nilang pagsisihan at talikuran. Kung God is love lang, walang saysay ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Pero dahil may parating na judgment, kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Amen po ba?
Ang ikalawa naman po, mga minamahal, na katuwiran ng tao, kung bakit ayaw nilang mapag-usapan ang patungkol sa paghuhukom. Sabi nila, ayoko ng topic na yan. Pastor, Bishop, pwede bang baguhin natin? Kasi nakakatakot pong topic yan. Naintindihan ko, kapatid, na ayaw din natin ng nakakatakot na paksa. Pero hindi dahil ito'y nakakatakot, hindi na po ito totoo. Minsan ang katotohanan ay nakakatakot po talaga. Pero yun ang nagliligtas sa atin. Hindi ko rin gusto ang nakakatakot na topic. Sino ba naman ang mag-share na nakakatakot na topic? Di po ba? Pero mas ayoko na hindi tayo handa sa pagharap natin sa Diyos. Kung sinasabi po ng doktor na may cancer ka, gusto mo bang itago niya yun para sa iyo, para hindi ka matakot? Dapat itago nila ng doktor, wag sa akin sasabihin na may cancer ako. O gusto mo sabihin niya sa iyo na may cancer ka para maagapan at mahanda ka. Di ba? Oh. Ganito rin sa topic natin about eternal judgment. Hindi po para takutin ang bawat isa sa atin, kundi para ihanda sa hinaharap. Hindi para takutin ka, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Hindi lahat na nakakatakot ay mali. Minsan po, yun pa ang kailangan nating marinig. Hindi ka tinatakot ng Diyos sa paksang ito. Anong ginagawa ng Diyos sa paksa natin? Binabalaan. Sorry, kumatilalamunan ko. Binabalaan ka lang niya. Okay? At ang ikatlong katuwiran, bakit ayaw nilang marinig ang patungkol sa Judgment Day? Ang sabi nila, hindi ko na po kailangang marinig yan patungkol sa eternal judgment. Kasi mabait naman po akong tao. Wala po akong tinatapakan na sino mang tao. Wala akong energabyado. Mabait ako. Kalabitin mong katabi mo siya mo, napakabait ko, no? Di ba? Pakisabi sa katabi, napakabait ko, di ba? May umiling ba? May pa sabi, hindi. Hindi ka mabait. Diba? Ba't ba kailangan talakayin ng judgment day? Ang bait mo di ba? Oh. Pero yung katabi mo ayaw, umiiling Alam niya po, pwede sa tingin mo, sa sarili mo ay mabait kang tao. Pero sa paningin kaya ng Diyos, mabait ka kaya? Kung tatanungin mo ang Diyos, ang isasagot niya sa iyo ay nasa Biblia. At ano ang sagot ng Diyos? Hindi ka mabait. Hindi mabait. Bakit? Sabi ng Roma 3, talatang 10, walang mabait, wala kahit isa. Kahit ipilit mo pang mabait kang tao, maliwanag ang sabi ng Roma 3:10, walang mabait, wala kahit isa. At lahat tayo ay masama sa paningin niya. Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos ayon sa Roma 3:23. Ano ang pamantayan ng Diyos ng pagsukat niya na ikaw ay katanggap-tanggap sa Kanya? Hindi po ang pagiging mabait ang pamantayan ng Diyos, kundi ang pagiging perpekto mo. Wala isa man sa atin ay perpekto. Parang exam po yan Kahit mataas ang score na nakuha mo, pero kung hindi naman pasado, bagsak ka pa rin. Di ba? Amen? Kasi may examen minsan, ang passing grade ay 85%. Naka-83 ka, tuwang-tuwa ka, 83 ako. Yung pala, hindi ka naman umabot doon sa passing grade na 85. Di ba? Wala din. Hindi sapat ang pagiging mabait mo. Kailangan ng isang tao ay ligtas siya. Tanging magliligtas sa kanya, walang iba kundi sino? Si Lord Jesus Christ. Kaya hindi kailangan ang pagiging mabait ng isang tao. Balikan natin ang ating binasa sa Hebreo 6, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Instruction about cleansing rites, the laying on of hands,
the resurrection of the dead, and eternal judgment. Naintindihan niyo po yung talatang yan? Hindi na raw dapat palang pinipits yan eh. Lalo na yung eternal judgment. Bakit? Kasi elementary lang yan at aral eh. Basic na basic po yan. Dapat alam niya ng lahat ng mananampalataya. Kung naituro sa kanila. Pero kung hindi na ituro, kinakailangan ituro. Pero sabi, wag na raw balikan pa ang mga panimulang aralin. Okay? Ang tawag sa panimulang aralin ay, ano? Yan ay elementary teaching. So ngayon, ano ang unang puntos na gusto nating maintindihan sa topic natin, sa team natin, about eternal judgment? Ang point number 1 ko, ang eternal judgment ay isang pundasyon na aral. Say, pundasyon. Pag sinabing pundasyon na aral, basic doctrine or elementary teaching. Hindi siya advanced topic. Ang theme patungkol sa eternal judgment ay hindi malalim na aral. Hindi deeper teaching po ang eternal judgment. Yan po ay mababaw na aralin. At ang sabi sa Tagalog, ang paksa patungkol sa paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman ay panimulang aralin. Gaya po ng nasabi ko, hindi natin po pwedeng iwasan ang aral patungkol sa eternal judgment ng Diyos. Bakit? Dahil ito ay isang pundasyong aral. Pag sinabing pundasyon o elementary teaching o basic doctrine, hindi siya optional. Ano naman yung ibig sabihin ng optional? Kung gusto mong makinig o ayaw mo, okay lang. Hindi po ganun. Hindi ka pamimilian. Mamili ka. Gusto mo o ayaw mo. Kung ayaw mo, di tumayo ka, umuwi ka na. Kung gusto mo, manatili ka. Hindi po ganun. It is a must. Kailangan na mapakinggan mo to, matutunan mo ang aral patungkol sa eternal judgment. Why? Kasi ang aral hinggil sa eternal judgment ay maghahanda sa iyo kung saan mapupunta ang iyong buhay magpakailanman. The teaching about eternal judgment will prepare you. Where do you want to spend your life in eternity? Kung saan mo gustong gugulin ang buhay mo sa walang hanggan. Remember, pag namatay ang tao, there is still life after the physical death. Amen? Kaya pag ikaw ay namatay, hindi yung tapos na ng buhay mo. Hindi po. Death is not a period sa buhay ng tao. Ang kamatayan ay hindi katapusan sa buhay ng tao. Pagkatapos mong mamatay physically, there is life after death. At yun ang magdedetermine saan gugugulin ang eternity ng buhay mo. Ikaw, kapatid, ay mapupunta ba sa lugar ng pagdurusa o mapupunta ka sa lugar ng kasaganaan at lugar na kapiling ang Diyos? At ang makakapag-determine sa iyan ay pagdating ng araw ng paghuhukom. At sisentensyahan ka doon. Kung ikaw ay mabubuhay na kasama ng Diyos magpakailanman o kung ikaw, kapatid, ay mabubuhay na kasama ng naglalagablab na apoy na walang katapusan habang buhay. So yan po, kapatid. Kaya napaka-importante nitong ating paksang ito. Ang tanong, saan mo nais dalhin ang iyong kaluluwa magpakailanman? Pakitanong sa katabi mo. Sabi sa kanya, kapatid, medyo dumilat ka kamo. Dumilat ka ng konti. Alam ko, minemeditate mo yung sinasabi ni Pastor, kaya pikit na pikit ka, takanganga ka kanina. Okay?
Saan mo nais dalhin ang iyong kaluluwa? Forever. O eternally. Tingin kayo sa akin. Kung ngayon ang huling araw mo, pero wag na muna. Amen? Kung ngayon ang huling araw mo dito sa lupa, saan ka kaya dadalhin ng mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo? Sa walang hanggang buhay na kasama ng Diyos o sa walang hanggang buhay na puno ng pagdurusa na hiwalay sa Diyos magpakailanman? Sa mga ginagawa mong pagdidesisyon sa buhay mo, saan ka dadalhin nito, kapatid? Kaya, ibig sabihin, hindi optional ang pakikinig mo patungkol sa theme on eternal judgment. Kailangan mong mapakinggan. Dahil diyan nakasalalay ang kinabukasan ng buhay mo, kung saan mo gugugulin ang eternity. Kaya kung iniisip mong umuwi na lang, kapatid, huwag, manatili ka. Ang eternal judgment ay, ulitin ko, isang pundasyon na aral. Ibig sabihin, basic or elementary teaching. Akin pong ipaliliwanag ang patungkol sa tinatawag na elementary teaching or panimulang aralin. Gaya ng aking nabanggit, ang aral tungkol sa walang hanggang paghuhukom ng Diyos sa mga tao ay isang elementary teaching. Pag sinabing elementary teaching, elementary teaching lang yan, hindi ko kailangan yan. Hindi po. Pag sinabing elementary teaching, importante yun na aral. Kasi una, sino sa inyo rito ang hindi dumaan sa elementary? Graduate kayo ng kolehiyo. Graduate kayo ng high school. Hindi dumaan sa elementary. Dumiretso ka sa high school. Dumiretso ka sa kolehiyo. Dumiretso ka sa postgraduate course mo. Wala. Ibig sabihin, lahat tayo ay dumaan sa elementarya. Amen? At saan ka natutong sumulat? Nung high school? Nung college? O nung elementary? Saan ka natutong bumasa? Nung elementary, nung high school, o nung college? Eh, ba't sabihin hindi mahalagang elementary? So, ibig sabihin, yung paksa natin tinatalakay about eternal judgment, ito po ay necessary sa buhay natin. Amen. Lahat po sa atin ay dumaan po tayo. Maging po sa atin pong pagdodrawing o pagguguhit po ng circle. Saan ka natutong gumuhit ng circle, rectangle? Elementary. Natuto tayong simulat ang ating pangalan ng elementary. Natuto tayong bumilang ng 1, 2, 3 at ang abakada, gaha, ilamana para sa tauwaya. Nung elementary natin. Kaya nga, yun ang pundasyon ng ating pag-aaral. Amen. At yung pundasyon na yun ang nagdetermina ng ating future or better life. Natungan nyo? Kasi kung hindi ka natutong bumasa at sumulat ng elementarya, mahihirapan ka sa high school. Lalong mahihirapan ka sa college. Dahil hindi ka natuto ng elementary. Kaya yung iba gusto ng mga, natin, sa DepEd, ibalik ang marami sa elementary. Ang dami kasing gumraduate sa high school, hindi pa rin marunong bumasa. Ni-report po yan sa mga ABS-CBN, sa GMA, report ng DepEd, na ang daming gumraduate ng high school, hindi marunong bumasa, bulol pa rin bumasa. Tagilid ang dila. Oh, ano magiging future niyan? Paano magiging CEO yan? Di ba? Hindi pwede. Kaya mahalaga ang pundasyon. Kaya mahalaga ang pundasyon ng doktrina patungkol sa eternal judgment. Dahil magdidetermina yan ng magandang kinabukasan sa buhay mo. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, ganito rin sa aral ng walang hanggang paghuhukom.
Bakit? Dahil ang teaching about eternal judgment ay isang pundasyon sa ating Christian life. Pundasyon yan. Pag wala ka yan, hindi mo alam yan, kahit ano na lang ang sumagi sa isip mo, gagawin mo. Kaya ka walang takot sa Diyos kahit nakakilala. Amen? Wala kang ganong aral na natanggap eh. At hindi mo naintindihan ang eternal judgment. Kaya sa Christian life mo, lousy ang iyong Christian life. Okay lang kung anong kasalanan pinagagagawa mo dyan. Okay lang kung anong mga kabalbalan ang mga pinagagagawa mo sa buhay mo. Kasi hindi mo alam ang patungkol sa eternal judgment. May paghuhukom na darating. Kung naging pundasyon mo yon, hallelujah, makukonbikta ka. Uy, pag ginawa ko ito, haharap ako sa Diyos eh. Ayokong mahatulan niya ako. Huwag natin gawin yun. Baga tayo magnakaw. Ayoko magsinungaling. Delikado. Pananagutan ko sa Diyos yun sa araw ng paghuhukom. Paano mo nalaman yun? Nasa Bible yan eh. Basic yun. Tandaan mo, basic elementary yun. Kung baga iba sa inyo, kapatid, maaring hindi ganong alam ang patungkol sa eternal judgment. Hindi mo alam, elementary yan. Hindi pwedeng wala yan sa iyo. Hindi ka pwedeng tumuntong sa high school ng spiritual life ng iyong Christian life o sa college level ka na ng iyong spiritual life na hindi ka dumaan sa elementarya. Kaya dito, maliwanag na ang eternal judgment na topic ay hindi malalim na topic. Hindi deeper. Even yung faith eh. Ang faith na tinuro ko last Sunday, sino sa inyo present last Sunday? Ano yung topic na yon? Emuna faith. Akala ng iba, ang lalim, ngayon ko lang nalaman. Basic na basic, elementary yun eh. Hindi nga alam ng tao. Akala nila ang faith lang, intellectual faith. Naniwala ko kay Kristo, punta na ako sa langit. Hindi. Yung emuna faith na pinangaral ko, yun yung uri ng faith na kumakapit sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay mo, hindi ka bibitaw. Yun yung faith na nagliligtas. Kasi yun yung faith ni Abraham na itinuring siya ng Diyos na matuwid. Wala pa siyang ginagawang mabuti. Pero yung faith niya, yun yung faith that stays, faith that holds on with God, and faith that obeys God. Naintindihan nyo? Basic na basic po yun. Yung emuna faith na yun. Kahit sinong Kristiyano, alam ang emuna faith. Amen? Kasi elementary teaching, hindi deeper teaching yun. Pagbaba ko ng pulpit tapos kung mangaral nung Sunday, lumapit ang isang kapatid. Pastor, ngayon ko lang po narinig yan. Akala niya deeper teaching. Hindi deeper teaching yan. Lumang tugtugin ng aral yan, emuna faith. Pag hindi alam ng tao, tutungtong siya ng high school at college, hindi alam ang elementary, wala. Guguho ang lahat sa buhay niya. Kaya maraming Kristiyano gumuguho. Akala niya may tunay siyang faith kay Lord. Wala pala. Hindi pala totoong faith. Kasi walang emuna faith. Hebrew word yung emuna. Okay? Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya mahalaga sa atin na kung ang pundasyon ng bahay o ng isang building ay mahina, kahit gaano kaganda ang bahay o building, ito po ay babagsak. Lalo na pag inuga ng malakas na lindol o dinaanan ng tsunami o ng malaking tidal wave mula sa dagat. Ilan sa inyo nakapanood ng nagkaroon ng tsunami sa Japan? Grabe pumasok yung tubig dagat dito sa prefecture bang tawag doon? Maraming mga building doon. Tinangay pa naman ang mga malalaking building ng malaking tsunami. Tinangay yung buong building. Inanod ng malaking tsunami. Giant tidal wave. Sabihin, mahina ang pundasyon.
Katulad din po yan ng isang tahanan. Kahit maganda ang pagkakapintura, ito ay guguho pa rin kung walang matibay na pundasyon. Ganyan rin po sa buhay Kristiyano. Kahit active ka sa pagdalo mo sa church, active ka sa mga activities ng church, always present ka pa sa prayer meeting, at dumadalo ka ng discipleship mentoring at Sunday worship services, at nag-worker ka pa sa church, pero kung hindi mo alam ang patungkol sa pundasyon ng aral about eternal judgment, delikado ang kaluluwa mo. Sapagkat pag dumating ang lahat ng tukso, problema sa buhay mo, pwede kang kapatid na bumagsak. Katulad ng isang building, mahina ang pundasyon, bumagsak. Bahay, ang ganda-ganda ng pagkakagawa, ng yumanig ang lindol, bumagsak dahil mahina ang pundasyon. At pwedeng hindi ka tumagal sa paglilingkod mo sa Diyos. You're only good for 5 years. Tapos, pagka ikaw ay naakay na ng mga barkada at kaibigan sa ibang gawaing hindi makadiyos, nakalimutan mo na ang iyong pagiging Kristiyano. At wala ka ng interest pa sa mga spiritual activities hanggang sa ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. Laking lungkot ng magulang mo. Amen? Diba? Nawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Na-inlove ka sa hindi mananampalatayang tao at sumama ka sa relihiyon ng taong yun, nawalay ka sa Panginoon. Bakit nagyari yun? Bakit ganun tumaob ka at bumagsak ang iyong buhay, Kristiyano? Bakit? Kasi nga po, walang matibay na pundasyon patungkol sa walang hanggang paghuhukom. Hindi natanim sa isip at puso niya na may darating na paghuhukom ng Diyos. Wala sa isip niya yun. Kasi kung nasa isip niya yun, hindi niya gagawin ang ganung bagay. Kaya importante yung pundasyon. Ikalawang puntos natin about our theme na eternal judgment. Ang eternal judgment ay tiyak po na mangyayari. Hindi po yan imbento lang o katang-isip lang, pananakot lang sa atin. Hindi po. Iyan po ay tiyak. Sa English, eternal judgment is certain. Tiyak na magaganap, tiyak na mangyayari. Kahit hindi mo siya paniwalaan, mangyayari yun. Kahit i-reject mo siya at iwasan mo, magaganap po ang patungkol sa bagay na yan. Bakit ka muna hindi ito po pwede, kapatid, na sabihin natin katang-isip lang? At tiyak na magaganap. Una, yan po ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Lumabas sa bibig niya ang patungkol sa Judgment Day. Sa aklat ng Mateo 12, talatang 36. Kaya mag-ingat po rito yung mga palamurang tao. Sino mga palamura rito? Taas ang kamay. O pa kami madulas agad. Yung isa pa, uy, nakalimutan niya. Diba? Kumamot na lang. Wala po bang palamura rito? Mga nagsasalita ng GAGO, ULOL, madalas yun ang binibigkas mo. O kaya ay nagsalita ng mga puto, ganon, at kutsinta. Bakit? Kasi, ito sabi ni Kristo, basahin natin Matthew 12:36. Sino yung dating palamura? Tumayo ang mga dating palamura. Dati. Ngayon, hindi na. Ayan. O, alam na this, pag tumayo. Tayo. Sabi ko nga sa inyo, liars will go to judgment, ha? Judgment day yung pinag-uusapan natin. Judgment day yan. Liars will go to hell. Okay? So, hindi na siya nagmumura. Hindi na siya nagsasalita ng ulul ka o gago ka. Hindi na yun sa tao, no? Sinasabi sa tao. Basahin natin ang Matthew 12:36. 1, 2, 3.
Ang gulo ah. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay, please. Hindi po ito pagalingan at palakasan. 1, 2, 3. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Makakaupo na po kayong lahat. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Ipagsusulit. Siya ay mananagot sa Diyos sa bawat salita na walang kabuluhan. Ay example po nun, mga pagmumura, mga vain words, mga salitang walang kwenta, salitang kanto. Kasama na po dyan yung mga chismis, yung mga pagbibintang mo sa isang tao. Na hindi naman niya ginagawa, pero pinagbibintangan mo siya. Yung pagiging false witness ng tao. Pananagutan niya yun, sabi ni Kristo. Kailan? Sa araw ng paghuhukom. Every word na lalabas sa bibig natin ay pananagutan ng isang tao. Lalo na kayo mga magulang, pag nagtuturo kayo sa anak nila, ang hirap turuan, di ba? Binabatukan pa, talagang ikaw. Mga salitang bobo. Di ba? Naku po, hindi pwede yun. Pananagutan mo yun sa harapan ng Diyos. At ikalawa, bakit certain na magaganap ang Judgment Day? Tinuro din ito ni Apostol Pablo kay Felix, yung binabanggit ko kanina, gobernador ng Caesarea Philippi. Sa Acts 24 verse 25, lahat ng mga hindi na nagmumura pa, tumayo uli. Ayan. Ayun, no? Salamat po sa honesty ng marami. Basahin natin ang Acts 24 verse 25. 1, 2, 3. Yes, makakaupo na po kayo. Kasi si Pablo dyan ay nakukulong dahil sa pangangaral kay Jesus Christ. Siya ay under trial. Iniharap siya kay Felix na isang gobernador para mapakinggan yung side niya. Etong si Paul, talagang evangelist din eh. Nagsishare ng gospel. At siniran niya si Felix patungkol sa righteousness, self-control, and the coming judgment. Nung marinig yung coming judgment, anong sabi? He became frightened. Natakot siya. At nag-escape na siya ngayon. Gumawa siya ng paraan kasi ayaw niyang marinig ang patungkol doon. Meaning, guilty na yung tao. Alam niya sa sarili niya, guilty siya. At ikatlo, ang ikatlong dahilan kung bakit tiyak na magaganap ang tinatawag na eternal judgment, ayon sa sumulat ng aklat ng Hebreyo sa Hebreyo 9:27. Amen. Sino ang nais magbasa na nangangakong mula ngayon, hindi na siya magsasalita pa ng anumang masama? Mag-volunteer siya ngayon. From today onward, hindi na ako magsasalita pa ng anumang bad words. Hebrews 9:27, pakibasa po sa New English Translation. Isang volunteer na tao, bigyan natin ng mikropono. Sino yon? Nangangakong hindi na siya magsasalita ng bad words. Meron ba dito gusto mangako o ayaw? Hindi niya kaya mapangako na ganun. Wala po bang magbo-volunteer sa inyo? Walang may takot? Sino? Anong pangalan ng kapatid mo na kapula? O yun, si Christine. Tayo. Kompletong pangalan. Sige, tayo pakibasa. Christine, marunong ka magbasa ng English? Yes po. Okay, sige. You may please stand. Okay, Hebrews 9:27. Magsisimula ka sa and just as people.
Yun, yung and just as people. Yun. Uy, saan? Ready? 1, 2, 3. Saan? Just as people. And just as people are appointed to die once and then to face judgment. Yun, thank you. Pakibasa mo nga ito, yung kahulugan ng appointed. Appointed is apoikita? What? Apokita. Apokita sa wikang Greek. Ang kahulugan ay nakalaan, ikalawa, nakatakda na, ikatlo, tiyak na hindi maiiwasan. Yun pong kahulugan nun. Yung appointed. Hindi lang po basta appointed lang na at hahanapan mo sa Webster Dictionary. Hindi makikita yun doon. Sa Bible Concordance mo po makikita yun. Na kinakailangan pang bumili ng 3 hanggang 4,000 na halaga ng napakalaking Bible Concordance na nandun po ang definition ng Greek at Hebrew sa bawat mga Greek word na yan na pinag-aaralan. So sa makatuwid, ang sabi, nakatakda na sa tao ang mamatay na minsan at humarap sa paghuhukom. Ano yung nakatakda? Hindi ibig sa Tagalog yan. Kung tatanggapin natin sa Tagalog ang Hebrews 9:27, hindi maiiwasan ng tao na harapin ang kamatayan at ang paghuhukom. Hindi na kayang iwasan. Ibig sabihin, tiyak na mangyayari at tiyak na magaganap. Okay? Kahit namatay ka na, kaya dinukto nga dyan, pag namatay ka haharap ka pa sa judgment. Anong kahulugan yan sa malalimang pagkaunawa? Ang eternal judgment ay hindi pala pwedeng i-cancel. Walang cancellation. Na i-announce si Lord, canceled muna ngayon ang patungkol sa judgment day. Wala. Wala ring postponement yan. Hindi pwedeng i-postpone. At hindi pwedeng takasan ng bawat tao. Kaya tiyak na magaganap ang pinag-aaralan nating eternal judgment. At ang ikatlong puntos sa eternal judgment, hindi ito nagbibigay ng second chance. Wala na pong ikalawang pagkakataon. Pag nandoon ka na sa harapan ng Diyos na lumikha sa iyo. Wala nang second chance pa. Kahit anong panalangin ng mga naiwan mo dito sa mundo, kahit ipagdasal ka nila, kapatid, kahit ipangsyam ka pa nila, iparosaryo ka pa nila, wala yun. Useless lahat yun. Kahit ipagdasal ka pa at ipagtiri ka sa kandila, sa kanila pong mga simbahan, para ikaw, kapatid, ay mabigyan ng second chance, wala na. Kasi, balikan natin yung Hebrews 9:27. And just as people are appointed to die once, and then to face judgment. Anong ibig sabihin yun? Paglampas ng kamatayan, wala nang second chance. Haharapin na ng tao ang judgment day. After the person died, he or she will face the judgment day. So, ibig sabihin, habang buhay ang tao, bukas ang pintuan ng awa ng Diyos. Pero darating ang oras, isasara na ito ng Diyos at hindi na mabubuksan pa. So, ang pagkakataon pala ay hanggat may hininga ka ngayon, pwede ka pang makatakas diyan sa eternal judgment. Dahil pag namatay ka na, wala nang second chance. Lalo na pag nandoon ka na sa harapan ng hukuman ng Diyos, wala nang second chance doon. Wala nang appeal doon sa Court of Appeals. Mag-a-appeal ka pa, wala na po yun. At dito makita natin, sa 2 Korinto 6, talatang 2. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 6, verse 2? Sapagkat sinasabi niya, sa tamang panahon, ikaw ay aking pinakinggan. At sa araw ng kaligtasan, ikaw ay aking tinulungan. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw
ng kaligtasan. Kailan ang kaligtasan? Ngayon. Huwag mo nang hintayin pa na naghihingalo ka, baka hindi umabot. Okay? Baka hindi umabot. Nung ikaw pinapasinod ka sa pagsisisi, nasa pa ka palang tego ka na. Wala na. Hindi na dumuktong. Di ba? Pero ang Diyos naman kasi talaga mapagbiyaya. Na subukan ko po yan personally. Sa auntie ko, na naghihingalo. Hindi na siya in hospital. Bedridden na lang siya. Nakatira pa ako noon sa Old Santa Mesa. Kapitbahay ko yung mga auntie ko eh. And then, nagsisigawan doon sa bahay ng auntie ko. Lahat ng mga kapitbahay, akala ko may sunog. Takbuhan lahat kami doon sa loob ng bahay. Nakita ko, umaangat yung katawan yung dibdib ng auntie ko. Naghihingalo na pala. Tapos yung iba, kinakagat na yung hinlalaki ng paa. Kinakagat. Tapos yung iba naman, may yung tinidor. Yung pagitan ng hinlalaki, tsaka yung maliit na sa finger ng paa, pinagdidikit na ganyan, masakit yun. Para nga naman magkaroon ng ulirat yung auntie ko. Umangat na yung dibdib niyang ganyan. Tirik na ang mata. Dinapaan ko si auntie ko. At binilungan ko siya. Sabi ko, auntie, alam ko, narinig mo pa ako kasi yan ang huling mawawala sa'yo. Kahit wala ka na, declare ka na clinically dead, pero yung pakinig mo nandyan pa yan. Grace ni Lord yan. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lakas ang tinig ko, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bigla po kamong bumitaw sa kanya, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nabuhay pa yung auntie ko ng ilang taon. Bago uli siya namatay. Nabigyan siya ng chance ni Lord para mag-serve sa kanya. Huwag mo nang hintayin pa yun. Amen. Huwag mo nang hintayin pa. Oy, pagka ako matitigok na, sa kanyo ko, kasi yung huling, paano kung wala na, nauna na. Pagdating ng kapatiran, wala na po patay na. Hindi na po kayo umabot. Diba? Wala nang chance po ang tao. Kahit kayo po, kapatid, ay ipagdasal at kukuha kayo ng mga mananasal, di ba? Babayaran nyo pa. Wala na po yun. Kahit mga 10 ama namin ang gawin ninyo, wala pa po mangyayari dun. Sapagkat ang eternal judgment ay pinal na hatol po ng Diyos yan. Okay? Wala nang second chance ang tao. Maliwanag ang Hebrews 9:27 eh. And just as people are appointed to die once. Anong kasunod? Judgment. Pag namatay ka, wala nang second chance. Maghihintay ka na lang ng pagdating ng eternal judgment. Wala pong purgatorio. Hindi po totoo yun. Napupurgahin ka sa kasalanan at bibigyan ka ng kumbantrin. Hindi po totoo yun. Wala po sa Bible yun. Gawa-gawa lang po ng tao yun na aral. Okay? Kaya wag niyong paniniwalaan. And point number 4, ayan, patapos na po tayo. Ang eternal judgment ay pagbibigay ng Diyos na pinal na hatol sa lahat ng mga napatunayang nagkasala. Final judgment po yan. Pinal na hatol na igagawad. Final judgment. Alam niyo po, huhusgahan ng Diyos hindi lamang ang mga lumalabas na masama sa ating bibig, kundi kasama ang lahat ng lihim natin na walang nakakakita, kundi tayo at ang Diyos lang. Ano yung mga bagay na hindi nakikita sa atin ng tao? Mga bagay na nasa isip natin. Mga bagay na nasa puso natin. Yan ba'y malinis? Yan ba'y marumi? Hahatulan ng Diyos yan. Ibubulgar niya lahat ng lihim natin sa araw ng paghuhukom. Lahat ng mga itinago mo sa buhay mo. Yung mga pagkupit-kupit mo, nagsimula sa piso,
Lahat yan ay ibubulgar ng Diyos. Amen? Ecclesiastes 12, talatang 14. Sabi ng Filipino Standard Version, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Para bang may hard drive si Lord sa buhay natin? Hard drive. Alam niyo yung hard drive sa mga computer men dito, mga techie rito, alam yan. Lahat ng tinatago natin sa ating buhay ay naka-record dun sa hard drive. Okay? At sa araw ng paghuhukom, hindi po pwedeng ma-delete yun. Lahat po yun ay isasalaysay. At ang problema, hindi lamang po kapatid, tayo lang yun at ang Diyos. Kasama ang lahat ng tao. Malalaman lahat ng lihim mo. Grabe. Kakahiya sa araw ng paghuhukom, yung bilib na bilib sa'yo yung katabi mo, akala balalaban na yung katabi mong yan. Ang dami masasyak eh. Kasi lahat ng lihim na tinago mo sa kapatiran, sa pastor, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa asawa mo, lahat ng yun ay dadalhin sa paghuhukom. Lalo na yung mga bagay na hindi mo hiningi ng tawad sa Panginoon. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakapag-uusal ng hingi ng tawad eh. Di ba? Kaya ngayon pa lang, umusal ka na, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Himingi ka na ng tawad. Kalipitin mong katabi mo, sabihin mo, oy kapatid, himingi ka na ng tawad. Huwag ka ng pangisi-ngisi dyan. Alam niya po, kung ang kasalanan ay hindi nalinis o napatawad ng Diyos, dahil hindi naman totoong nagsisi o tanalikuran ang kasalanan, lagi niya itong binabalikan. At ang hatol ay hindi maiiwasan. Kaya habang naririnig mo ang mensaheng ito, bukas pa ang awa ng Diyos sa iyo. Kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos na isuko mo ang buhay mo sa Kanya, lumapit ka ngayon. Dahil ang desisyon mo ang magtatakda sa iyong kalagayan magpakailanman. Amen? Kapatid, next week, by God's grace, ay ipagpapatuloy po natin ang ating paksa hinggil sa eternal judgment. Ang tanong, may pag-asa pa ba tayo na makaligtas sa eternal judgment? Meron po. Kaya huwag kang liliban kahit nakakatakot ang paksa. Sapagkat throughout ng ating pag-aaral, ang tanging masasagot mo lang ay lulundag ka sa kagalakan. Sapagkat dahil sa iyong relasyon kay Jesus Christ. Amen po ba? At diyan malalaman kung totoo bang may relasyon kay Jesus. Kung may emuna faith ka ba? Ayan. May emuna faith. Alam niyo na ibig sabihin ng, libihin po niyo yung emuna faith para matibay at malalim po ang puntasyon niyo about faith in God. Okay? Okay na kapatid? Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo, salamat. At nakinig tayo. Tandaan mo. Magkita tayo uli. Sige, tumayo po tayong lahat. So again,